Ako po si Janice Tan, na humihingi po ako ng tulong para po makita ang bunso naming kapatid na nawawala po siya. Tumakas po siya sa MSWD noong January 9. Marami pong nakakita sa kanya, nasa Daraga, Legazpi, Albay lang po siya, pabalik-balik lang po siya. Kaso pag ni-report sa amin, hindi na namin makita kung nasaan na siya nagpupunta. Huli po siyang nakita noong May 15 sa Daraga po siya, nakakulay pink na damit. Maitim po siya, wala po siyang ipin sa harap. Bisaya po siya magsalita. Sana po matulungan nyo kami pag nakita nyo po yung kapatid ko. Pakiano na lang po sa barangay o kundi sa mga pulis kasi naka-report na din po siya sa mga kapulisan. Naka-aksyon samantala mula naman sa Daraga Albay, isang ginang ang 4 na buwan na raw nawawala, kaya naman minabuti na ng kanyang kapatid na dumulog sa ating programa upang manawagan. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Janice Tan. Magandang hapon po sa inyo, Janice. Magandang hapon po, madam. Apo, Janice, ano po yung pangalan ng kapatid po ninyong 4 na buwan nyo na pong hinahanap? Mary Jane Tan po. Mary Jane Tan. Ilang taon na po itong si Mary Jane? 35 po. 35. Okay. Opo. So, walang asawa at walang mga anak. Opo. Opo. Pero nababanggit nyo po na nahihiya pa minsan-minsan sa asawa po ninyo. Opo. Okay. Kasi wala po kaya ako, madam. Nasa Manila po kaya ako kasi may sakit yung asawa ko. Kaya ako po yung nagtrabaho. Kaya naiwan sa bahay, yung mga anak ko lang po at saka siya. Ibig sabihin, sa inyo po ito nakatira si Mary Jane? Sa bahay po namin. So, sa tingin nyo po, ano po yung rason? Bakit po umalis itong si Mary Jane? Umuwi naman yan siya, madam, pag umaalis sa ibang bahay kaya siya tutulog. Tapos nahuli po yan siya ng mga barangay po ng Anislag. Kaya po, tapos hindi naman, akala namin, madam, lumayas po yan siya. Yun pala, nahuli na siya ng barangay Anislag. Tapos turnover po siya sa MSWD. Kaya doon na po namin nalaman na nasa MSWD po siya. Kaya hindi po siya nakakauwi. Okay. Kasi nasa MSWD na po siya. Okay, bakit po nasa kustudiya siya noon ng MSWDO? Nahuli po siya dito natutulog po kaya sa mga bakanting bahay dito, madam. Siguro naingayan siya sa mga anak ko sa bahay. Meron pa kaya akong 3 maliliit. Gusto niyang, may space siguro siya o gano'n. Gusto niyang tahimik. Kung saan po siya... Umuwi siya, madam. Kinabukasan, umuwi naman siya. Nawawala siya gabi. Gabi siya nawawala. Doon po siya natutulog sa mga bakanting bahay. Kung saan po siya inabot ng antok, doon po siya natutulog? Opo. Opo. Ano po yung history? Ano po yung sakit nitong kapatid, itong si Mary Jane po? Depressed lang naman yan siya, madam. Na-depressed po siya. Kaso pag hindi siya nakakatulog ng maayos, so napapagod, nagsasalita po siyang mag-isa, tapos lakad po siya ng lakad. Ganyan ang ginagawa niya. Kaya ayaw ko po, hanggat maaari, ayaw ko po siyang utusan, ayaw ko siyang kumilo sa bahay. Okay naman siya, madam. Pag tinatanong mo siya ng pangalan niya lahat, okay po, nautusan po siya magbantay ng mga bata, gawaing bahay. Opo. Pero kusa niyang gawa, madam, ayaw niyang inuutusan siya, parang ganon po. Opo. Sabi niyo po, ma'am, na-depress itong si Mary Jane. Sa tingin niyo po, ano po yung cause ng depression po niya? Okay na po siya, madam. Kasi dati po kaya galing Maynila yan, madam. Nawala din siya nung umuwi siya ng Davao. Tapos sa MSW din po namin yan siya nakuha. 5 months po din siya nawala. Yun po yung umpisa ng depress niya. I see. Bata. Pero hindi naman po ito harmful, si Mary Jane. Hindi po. So hindi naman po nananakit. So hindi po. Opo. Ngayon po, pwede na po kayong manawagan sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon. Baka po may nakakita kay Mary Jane. Opo. Sige po. Thank you po, madam. Nananawagan po ako dyan sa Daraga o Legazpi, Albay, kung saan pong kalapit po ng barangay ng Daraga na si Mary Jane Tan, so siya palaboy-laboy po yan sa dyan. Hindi po yan siya makakauwi po dahil hindi po niya alam ang pauwi. Kung saan siya... Bago lang po siya sa Bicol, hindi po niya kabisado. Kaya po, kung hindi po siya mahanap, hindi po talaga siya makakauwi. Sana po matulungan niyo po ako. Iba po yung pangalan na binibigay po niya kasi tumakas po yan sa MSWD noong January 9. Ibang pangalan po ang binigay niya kaya po siya nakalabas. Kaya po ngayon hinahanap ko po siya kasi pag hindi po siya nahanap, madam, hindi po talaga makakauwi. Hindi niya alam kung saan siya uuwi o saan ang bahay namin. Opo, ano po yung pangalan na binabanggit po ni Mary Jane doon?
Mary Jean, ano po, Gador ang binigay niya po doon sa Miss WD, doon sa guard. Mary Jane? Nagpaalam, Mary Jean Gador. Gador. Ano, sa mother-in-law po namin yung napilido, madam. Ah, okay. So, sa mother-in-law mo, baka yun lang naaalala niya talaga. Hindi po, alam po niya ang pangalan niya. Kaso parang ayaw po siguro niyang umuwi ng Davao. Kasi ang sabi namin, i-hold namin siya sa Miss WD, bibilan na siya ng ticket, pauwi na po siya ng Davao. Yun po ang pinagtataka namin, madam, kung bakit siya lumaya sa MSWD at nag-iba ng pangalan. Kasi okay man po siya, madam. Hindi naman po talaga siyang totaling may ano po. Okay, minsan maayos siyang kausap. So, sa tingin po ninyo, hindi naman talaga nawawala itong si Mary Jane. Baka talagang tumakas or ayaw na pong magpakita sa inyo? Ano po, ayaw lang po niya siguro talagang umuwi ng Davao. Ganun po ang nasa isip namin. Kaya gusto po niya umuwi sa bahay namin dito sa Bicol. Pero ayaw po niya umuwi ng Davao. Kasi kung umuwi siya ng Davao, bakit po siya nag-iba ng pangalan at tumakas sa MSWD? Okay, so sa tingin po ninyo, yun po yung rason niya, no? So ano po yung last na damit nasuot po nitong si Mary Jane? Kulay pink na dress po, madam. Kulay pink na? Dress. Nakadress ito. May dala-dala po siyang eco bag na kulay pink. Tapos marami siyang tali. Maiksi ang buhok niyan. Ang lalaki pong buhok niyan. Maitim. Medyo sakang. Wala pong ipin sa harapan. Okay. So, pag tinatanong naman siya, nagsasabi naman siya ang pangalan niya. Galing siyang Dakar. So ituturo niyang lugar, madam, Davao. Okay. Galing siyang Mati, Davao Oriental. Yun pong alam niyang lugar. Opo. Ma'am Janice, baka po may makakakilala or may makakita po. Saan po pwede kayong hanapin or meron po ba kayong telephone number na pwede pong makontak po in case po may makakita? Kung nasa Daraga o Albay po, pwede po siyang i-turn over sa mga police, madam, kasi naka-report na po siya sa mga police para may hatid po siya uli sa DSWD para doon na po namin kukunin. Okay po. So, kasi ipa-check up po namin uli yan eh. May mga gamot po siyang inaano. Okay po, wag po kayong mag-alala, Ma'am Janice, dahil mananawagan din po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood na kung inyo pong nakikilala ang babae pong na nasa larawang ito na si Mary Jane Tan, ipagbigay alam po sa aming tanggapan agad. Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Okay, maraming salamat po, Nanay Janice. Maraming salamat po. Thank you po. Sana po matulungan niyo po ako. Opo. Or kung may makakita man po sa inyo, maaari po kayong dumulog agad sa malapit na police station sa inyo pong lugar.